Walang tigil ang pagkilos ng mga tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas para umalalay sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Magpapadala ang US ng isang KC-135 aircraft sa Pilipinas. Ito'y para tumulong sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operation, kaugnay ng nagpapatuloy pa ring epekto ng mga bagyo at habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Air Force, lalapag ito sa Clark Air Base at may dalang HADR equipment. Ang KC-135 ay isang strato tanker na ginagamit sa aerial refueling, pero pwede rin ito para sa cargo transport. The aircraft is currently now in Japan and it is awaiting departure. Support from the US is coming in. Again, it is a KC-135 aircraft bringing in HADR equipment. It's a little bit larger than our C-130. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tutulong ang US Indo-Pacific Command at magpapadala rin sila ng Crisis Action Team sa Pilipinas. Ayaw naman ng patulan ng AFP ang mga batiko sa paggamit ng EDCA sites, kung saan dati na rin nilang iginiit na isa itong multi-purpose hub para sa HADR operations. Our realities on the ground, we have been showing that we are using it practically, and in actuality. Ang role po natin is tumulong. Wala po tayong ibang intensyon. Sa kabila naman ng tulong ng Amerika, sinabi ng AFP na sapat pa ang kanilang kakayahan, kung saan 12,000 tauhan nila ang naka-standby para rumesponde sa mga apektado ng bagyo. It is manageable on our level as of this time. But we welcome itong mga gusto ngang tumulong at mag-render ng aid. Halos hanggang dibdib na baha ang sinuong ng Disaster Response Team mula sa Tactical Operations Group 3 ng Philippine Air Force para sagipin ang ilang residenteng natrap sa Kamiling, Tarlac. Gamit ang specialized rescue equipment at tactical vehicle, ligtas na naisagawa ang paglilikas patungo sa evacuation center. Pinaigting din ng Naval Forces at Naval Insulation Facilities sa Southern Luzon ang kanilang disaster response operations. Ngayong tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan dahil sa habagat na pinalakas pa ng mga bagyong Dante at Emong. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na deployment ng mga asset. Gamit naman ang military trucks ng Philippine Army, itinawid ang mga residenteng stranded sa baha. Gayon din ang paglikas sa iba pang pamilya na nasa lugar kung saan patuloy ang pagtaas ng tubig. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bago pa man ang pagtama ng unang bagyo sa bansa, nakamobilize na ang ating mga tropa para tumulong sa mga maapektuhan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.